samahan niyo po kami ngayon dahil tayo po ay magta-travel papunta ng Iloilo. Let's go to Iloilo, kabsat! Nandito na tayo banda sa Magsaysay at umalis tayo ng 6 AM sa Sablayan, tapos ngayon ay 8:32 na ng umaga. Bali kasama na yung stopover namin dun. Ilang oras na din? 6, 7, 8, bali 2 oras at kalahati na po tayong nagbabiyahe. Papunta po tayo ng Bulalakaw Port. Kung dati ang pinupuntahan natin ay Batangas Port, papunta tayo ng NCR. Ngayon naman sa Visayas tayo pupunta. Yes! Ay, langga? Oo. Langga! Mga langga, Dudong. Tama ba yun, Dudong? Hindi mo po langga? Langga ba doon? Oo. Kakabsat dito sa area na to, kung mapapansin niyo yung bundok na yan, medyo likod po. Diyan, somewhere sila Tobias nakatira. So, galing dito sa Magsaysay, pag uuwi sila ng Sablayan, medyo matagal. Kaya, nandyan sila sa bundok na yan. Di ko alam kung saan. Somewhere, basta yan, yung kahabaan ng bundok na yan, kakabsat. Kasi sa bundok daw sila, medyo mataas daw yung aakyatin. Pagpasensyahan nyo na at mauga. Malakas po yung ulan kanina pa, kakabsat. Pero sa Sablayan, hindi naman po umuulan. Since napapunta tayo ng Iloilo, paano daw magalit ang Ilonggo kung nagsasalita? Rumalin, galit na ako sa'yo. Anyway, kakabsat, sinasama ko si Idol pero hindi siya pwedeng umabsent. Kaya dalawa lang kami ni Kakabsot. Mamaya, pagdating natin sa port, kung may time pa, doon ko i-explain, kabsat, kung bakit tayo pupunta ng Iloilo. Na first time natin pumunta ng Iloilo, kabsat, ngayon pa lang talaga. May pupuntahan tayo mga batang makulit. Makikita naman ng mga kakabsat yan sa title. Nag-secret pa ako dong. Bala, makikita sa title dong. Itong dinadaanan natin. Ito yung papunta ng Oriental. Ito yung matatandaan mo na huminto tayo kasi akala ni Tobias si Manilin yung angkas ng lalaki. Ayun yung bukal oh. Papunta sa bukal. Ayan, kulay green. Bukal Spring. O, diba? Tama ako. Ayun yung Bukal Spring. Diyan tayo pumunta nun. Ngayon, ito naman yung daan papunta ng Bulalakaw. Somewhere dito sa bundok na to sila Manilin. Halos lahat dito na ananungo na. Dito ba yun? Baka dito yun di? Sa lugar na tong bundok na yan? Siguro. Somewhere dito. Kasi iba na yung bundok na yun. Malayo na yun eh. Kasi parang etong bayan nila ano eh, no? Oo, yung baryo pala, no? Ayan, baka dito sila kabsat sa mga bundok na yan. Yan, dyan. Sa area na to. Tinantinan nyo mga kabsat, baka nakikita nyo na si Tobias, pakalat-kalat. Yan yung hotel na nag-stop over tayo, no? Nag-inquire tayo. Diba? Naalala mo yan, de? Nakamotor lang tayo noon. Kasama natin sila Marinjing. Ganda ng view. 2 years ago ata, nag-rides tayo noon. Oops. Yan ang maganda dito po nakita mo. Nakita mo yung island. Mga pulo-pulo. Kakabsat, ito na yung port. May kananan dyan, kanan ka ha. Kakabsat, umuulan. Oo. Balitaan po kayo mamaya, kakabsat. Ay, may mga rorobas din pala dito, di. Yan na, first time. Medyo exciting tong biyahe natin, kakabsat, kasi maliban sa first time natin mag-travel dito ay umuulan po. Nandiyan na. Hindi, doon ka bibiling ticket. Bababa na ako. Oo, ayun. Hindi siya kagaya sa Abra de Ilog tsaka Batangas Port na talagang pag dumating ka, makakasakay ka. Kailangan nakalista ka doon. Nagpalista Kung hindi ka ka? nagpalista, hindi ka papapasukin. Nagpalista ka na, pang ilan ka? Hindi ko alam, pang 15 yata. Dito daw, sabi ng kaklase ko, dito daw ang madaling daan papuntang Boracay, Katiklan. Katiklan. Babakan Katiklan. Roy, sana makasakay tayo.
Hintay lang tayo, kabsat. Sana makasakay tayo, Lord. Makasakay sana kami. Pasok daw tayo, kabsat. Bakit kaya tayo pinapapasok? Yes, sir, oh. Sige po, kanan po tayo. Kanan? Makasakay kami, sir. Ha? Makasakay kami. Ay, di ko pa alam ang taga-barko po mag-ano niyan. Kala Pero ko, sir, pagkatapos namin sa'yo, paano yung arrastre tsaka ano? Ay, di, magbayad muna kayo ng sa barko. Sa barko muna. Sunod na sa amin. Dito po sisingilin pagka, nakasakay. Barko muna. Barko. Bago sa rastre. Paano po yun? Magbabayad na ako sa barko? Wala pa. Maghintay muna kami dito. Opo, kung gusto nyo po, choice nyo. Yung kayo sir, magbayad na kayo terminal. Terminal muna, yung terminal kasi yung arrastre, di pa yan magbibigay hanggat wala pang waiver. Okay. Oo. Magpahinga mga kayo doon sa loob ng terminal building. Kasi maya-maya pa yan. Kung mainip kayo, pwede naman Hindi kayo. po siya agad alis ng alas 10. Ma'am, sa mga ganyang sa taga-barko na po yan. Thank okay. you. Salamat Dito muna tayo daw, kabsat, maghihintay sa parking. Ano? Kakabsat, nakatulog na ako, nagising na ako. Matagal daw. Nakagawa na ako ng 2 tulog, nakarating na nga ako sa sa iba-ibang lugar. Sa panaginip. Bakit di pa tayo maalis? Kasi dito pala, ito pala ibang port na maliliit na ports. Okay. Hindi sila ganun ka-accurate katulad ng mga commercial port na talagang malakihan. Dito kasi kung anong oras dumating yung barko, yun ang sasakay. Ano kaya tayo niyan? Gabi tayo darating ng Iloilo. Ganun talaga. Ala 1:30 na ng hapon. Kasi ang estimated nila na dating ng barko ay alas 3 or alas 2. 10 o'clock dapat yung alis, pero na-stranded daw last time nung nagbagyo ng isang araw nung napakalakas ng ulan, kabsat. Tapos sa mga gusto pong malaman kung paano yung proseso ng kanilang bayaran dito at kung magkano yung pamasahe ng pasahero at ng sasakyan sa barko. Iba yung pila ng sasakyan sa pagbabayad, iba yung pila ng pasahero sa pagbabayad. Ngayon po, yung mauuna nilang i-open, pila ng pagbabayad sa sasakyan. Yung kagaya po dito sa atin, kakabsat, ay nasa 4,800, libre po yung driver. So, iba rin po yung bayad sa akin. Mayroon silang business class na 900, tapos may premium, mayroong economy. So, dahil economy lang yung available daw, kasi doon na lang daw mag-upgrade sa barko kung ewan ko baka yung business class yun yung may aircon. Yung terminal fee nila, kabsat, ibig sabihin yung pagka pumasok ka dito sa kanilang terminal, may bayad na 30 pesos. Tapos yung arrastre nila, same lang no din, 129 pagpaalis. Yung kanilang business class sa barko ay 900, sumunod 800 plus, sumunod yung economy 780. Wala pa po tayong hotel, kakabsat, kasi ngayon pa lang po tayo maghahanap. Ilang oras pala yung biyahe ng barko hanggang Katiklan? Simula dito? 3 oras daw mahigit Aroy, matagal. Hapon na tayo, gabi na tayo darating ng Katiklan. Tapos from Katiklan, babiyahe tayo papunta ng Balasan. Kasi kakabsat, susunduin po natin si Nini Ann. Dapat kasama si Remilyn, kaso lang may mga changes po. Siyempre kakabsat, natural na reaction natin nung umalis siya. Nagtampo ako, siyempre nagtampo kami kasi hindi nagpaalam sa atin ng maayos na umalis. Pero alam namin kung saan siya pumunta. Kaya nga nung nagtatanong kayo, hindi namin in-explain dito kasi darating ang time. Sabi ko, darating ang time, malalaman nyo yung mga nangyari kay Nini Ann kasi bigla na lang siyang nag-disappear. Siya ang nauna nag-message di ba? No? Binati niya tayo. Tapos palagi nang nag-chat. Siyempre nakasama rin natin siya ng matagal, kabsat. Hindi mo maalis din yung naawa ka. Kung nahihirapan siya, naawa din siyempre kami. Pero siyempre kinausap namin ng masinsinan, sana ma-appreciate niya yung ginawa natin na to kasi hindi to biro, kabsat. Pero na-realize niya yung buhay sa amin. Yung pag-alis kasi nila, kabsat, para silang nag-explore. Iba-ibang buhay ba? Kasi nga may mga nangyayaring di maganda sa mga tribo. Nung sumasama siya sa atin, nandyan yung inggitan, nagsiraan. Hindi po siya nakapag-aral.
alam ko sa mga kakabsat natin ngayon na nanonood tungkol dito, mayroong mga may mainis, may magagalit, mayroon namang matutuwa sa pagbabalik ni Ninian. Pagbigyan ulit natin, kabsat. Ayan po yung barko, kakabsat, oh. Fast cut. Yan pala ang bumabiyahe ng para sa Katiklan. Kaya pala may nakita ko sa Batangas Port na fast cut. Yan pala yarn. Diyan tayo sasakay. Alas 3 na po. Iniisip ko yung pagdating natin doon dahil di nga natin kabisado. Gabi na. Kakabsat, ganito po ang itsura ng loob ng barko. Ako po, tumataas-taas. Dito yung mga sasakyan na private. Yun. Kumsat. Ayan yung bundok ko. Dinaanan natin. Magpahinga ka kasi mahaba-haba yung pagdadrive mo mamaya. Hindi na marunong umisininian. Ngayon, kakabsat, doon na lang po tayo magkita-kita sa Katiklan mamaya. For sure, gabi na. At matulog daw muna si kakabsat. Kakabsat, mag-6 na po at 1 oras na tayo nagbabiyahe. Parang may bagyo, kabsat, oh. Sobrang dilim tapos lakas ng ulan. Pare, madilim ang iyong paligid. Siguro mga 8 tayo dadating ng Katiklan. Kabsat, ang lakas ng alon. Talagang dumuduyan. Kung mapapansin niyo yung camera gumagalaw kasi umaalon, gumaganon-ganon kami, oh. Tapos malakas yung hampas ng tubig ng dagat. Tsaka yung tiyan ko rin umaalon na. Nahihilo na daw siya. Mag-8:30 na. May oras tayo malis ng Bulalakaw? Di ko na po maalala, Your Honor. Pagkagaling natin sa port kanina, kakabsat, tayo po ay dumiretso sa kainan. Ngayon, tayo po ay overnight muna sa Katiklan. Malapit siya sa airport. Yung kakabsat, ito na po yung ating tutulugan. Ay maaga rin tayong aalis bukas. Kaya sabi ko, dito na lang. 1,000 po yung room per night pag walang aircon. So, yun. Kaya tayo, guys. Wala, hindi na natin kaya mag-ikot-ikot ng malayo. Dito kanina kami unang tumingin, tapos dito kami napadpad. Dito tayo for 2 person. Taalis din tayo ng maaga bukas. Kaya kailangan lang namin makapagpahinga. Tapos umaga, tatravel na rin tayo paalis. Hindi po kasi tayo kakabsat na tuloy kay Nini. Kasi nga hindi na po namin kayang mag-travel ng malayo. Kasi 5 oras pa na galing dito sa Katiklan. Medyo pagod na po kami sa biyahe. Kaya sabi ko, bukas na lang magkita-kita. Kaya, ang plano dapat, kung nakalis tayo ng maaga kanina sa Bulalakaw, diretso tayo ng Balasan. Pero, dahil na-delay yung alis natin, hindi tayo natuloy na magpunta ng Balasan. Kaya ngayon, magpapalipas muna tayo ng gabi dito sa Katiklan. Kasi, hindi na rin namin kayang mag-ikot-ikot. Dahil nahihilo po kami dun sa barko at gumaganyan-ganyan, oh. Doon na lang tayo mag-decide kung saan tayo sasakay pagpabalik na. Good night po, kakabsat. See you tomorrow. Good morning, kakabsat. Itutugtong ko na lang po yung vlog na to sa vlog namin kahapon. Pagpatuloy po natin ang ating pagbabiyahe dito sa Iloilo. Bali, maaga tayong gumising kanina para maaga tayong makabiyahe dahil sayang naman yung oras. Kasi ang babiyahin pa natin, kakabsat, from Katiklan. Doon kasi tayo nakakuha ng ating pinagstayan kagabi. 4 na oras at kalahati papunta doon sa lugar ni Nini. 5:30 tayo umalis ng Katiklan. Wow! Yun ang windmill. Ganda! Kakabsat, para tayong nasa Oriental. Ang ganda ng view. Ganda naman dito sa Iloilo kasi para ako nasa Mindoro din dahil yung dinadaanan natin bundok. Nasaan tayo? Rojas na? Katulog ako. Nakakatawa ka naman, bigla kang alert. Nagulat ako eh. Nagulat ka? Nakakita ko ng welcome. In 1.2 kilometers. Ang dami na nadaanan.
Kabsat to. Parang yung pagpupunta tayong San Jose, di ba may nadadaanan tayong ganyan? Tapos may malaki dun, Kabsat. Bari-bari apo. Dun sa nakatalikod dun, no. Yung bato na yun dun. Ay, ito. Yan. May maganda rin siyang, formation. Pero parang straight yan, no? Parang mountain climbing gagawin Oo. mo, no? Tusok-tusok ka dyan pag nahulog. Saan kaya siya dumaan? Isusumbin ko lang kayo, Kabsat, ha? Malulubat na. Ayun yung flag ko. Dalawang flag. Kakabsat, nandito na tayo banda sa Balasan. Dami palang kainan dito. Papang lechon. Papang's lechon. Nandito daw. Naglakad na. Uwing-uwi na, naglakad na. Asan na siya dyan? Nakikita daw niya tayo. Siya hindi natin nakikita. Saan siya dyan? Kita mo? Hindi. Ayun, naka-brown. Pakaway-kaway. Si Remilyn ba gayan? Si Jonel, nandito rin sa Iloilo. Nagaiyak, Kakabsat, oh. Halika na, pasok na tayo. Si Ate Remilyn nasaan? Bakit hindi niya hinatid? Busy? Sige na, bye na. Ba't ka nag-iyak na? Ay, siya. Nandito rin sila Jonel, si Remilyn, si Sammy. Sino pa ba nandito, ne? Si Sammy Puti, wala dito. Umalis na? Doon sa isang sa... Oo, pero ibig kong sabihin, nandito rin sa Iloilo. Kasi Kakabsat, kaya sila nandito, merong taga doon sa amin na kinuha sila para pumunta dito. Yun, Kakabsat, mamaya na muna tayo magtsikahan at nagugutom na talaga kami. Kakain muna tayo. Saan masarap kainan dito, ne? Hindi ko parang Okay ka na? okay na po. Kakain po muna ang person. Umorder kami ng sisig. Pork sisig, tsaka yung lapas batchoy. Yung laki ng halo-halo nila. Magkano to? Hindi ko maalala. Your Honor. Hindi mo mahal. Sarap yan. Kumain natin. Lasang buko. 1 hour later. Babiyahin na tayo papunta ng Katiklan. Doon tayo maghahanap ng masasakyan pa uwi. Kakabsat, pinatigil kami kasi may bababang eroplano. Yay, abangan na lang natin dito kasi tabi din. Baka may truck na ito, ma. Yan, tinan mo na eh. Yan, ali oh. Ayun oh. Yan oh. Wala na. Na. Kakabsat, pagdating natin ng Katiklan Port, maghanap tayo ng biyahe. Kasi gusto namin sa Rojas na lang tayo bumaba dahil nga na tagalan tayo dito sa may Bulalakaw. Baka ganun na naman yung mangyari. Meron kaming natuklasan na meron palang from Katiklan to Rojas Oriental Mindoro. Yung 7:30 po na biyahe natin dapat papunta ng Rojas. Ngayon pa lang po naglo-loading, Kakabsat. 8:19. Yun, super late na naman tayo darating ng at least, nandun na tayo ng umaga. No din, no? Kasi kung hihintayin ulit natin yung pabulalakaw, di natin alam anong oras darating yun ng Bulalakaw eh. At anong oras aalis dito. Kaya yan, okay na yan. Para dire-diretso. Katulog tayo. Hirap Wala kasi naman tayo Kakabsat rush. ng biyahe. Pala dito, yung schedule no de. Parang Hindi kagaya kasi, parang sa- mga tracking dito madadaan mga tracking. Hindi kagaya sa Batangas, sa Abradilog. Saglitan lang. Tsaka on time sila. Pag naiwan ka, maiwan ka. Ito hindi. Late silang aalis. Ikaw Kasi yung ano to, puro maghihintay. tracking eh. Usually, di ba? Yung Starlight nga, puro tracking lang. Hindi nagtanggap kanina. Yan, tingnan natin. Yung bababaan natin, Kabsat, ay napapagitnaan ng Bungabong at saka ng Mansalay. Oriental Mindoro. Tapos, from Rojas to Sablayan, halos mga 4 hours na de ang biyahe. 4 to 5 hours.
Depende. Pahinga muna tayo bukas na day pag nandun tayo, no? Hindi magmamadali. Basta hindi tayo gagabihin sa Bulalakaw. Yun. Tumaas na kasi yung rampahan. Mayroon pala siya dun lang. Yun si Kuyang Isaw. Yung mga papel nila na tagala. Para mag-lock yung rampahan. Yun. Lock na. Kaya pala hindi siya umalis kanina doon din, oh. Sa taas pa rin. Siya makakaakyat. Uy. Yan na. Ngayon pa lang po tayo aalis kakabsat. Papunta ng Rojas. Oriental Mindoro. Time check kakabsat. Ano na? 2:30. Kakarating lang natin ng Rojas Oriental. Yan. Binubuksan na yung rampahan. Nag-decide kami ni kakabsat na ano na lang kabsat. Hindi na tayo i-stop over na matulog. Kasi mag-uumaga na. Lang siguro pahinga ng konti sa labas. Pag magpapalipas ng dilim. Kasi ilang oras na lang maliwanag na kabsat. Dire-diretso na tayo biyahe ng pa Sablayan. Kaya mo, de? Ayan. Pagkasi lang. Kabsat, di na pa ako nakapag-vlog kanina paglabas natin ng barko. Bali, nagpalipas tayo ng mga 30 minutes na, de. Dito sa 7-Eleven. Parating tayo ng mga alas 8 siguro ng 7:15. Sablayan. Kung dire-diretso. Kasi siyempre, hindi rin kakayanin ni kakabsat ng dire-diretso yan. Mag-i-stop over tayo sa somewhere mamaya pag maliwanag na. Pero ngayon, diretso muna tayo sa biyahe. Kasi medyo kaya-kaya niya pa. Pahinga na lang muna ang kakabsat natin kapag ka nakarating na sa Sablayan. Hirap pala kabsat, kaya pala hindi niya kayang bumiyahe pauwi na mag-isa. Marami po palang hihintuan para sa pagsakay, hindi niya alam gagawin. Kung kami nga nahirapan may sasakyan na. Tayo po ay nakarating na ng Occidental Mindoro, malapit na tayo ng Sablayan. Siguro mga isang oras pa yung biyahe natin. Papahinga muna tayo at talagang dire-diretso ng ilang araw din yung ating biyahe, de. Walang tigil ito, kawawa to. Ikaw dire-diretso tulog mo. Namalayan ko na lang kabsat. Lagpas na kami ng San Jose. Silang dalawa kasi nagkukwentuhan. Maraming salamat po sa panonood.